So sa video ito ay magbabaklas po tayo ng side fairings nitong Honda Click version 3. So pag-usapan po natin kung ano yung mga dapat nating tanggaling tornilyo, ano yung mga gagamitin, at kung paano yung pagdi-DIY sa pagbabaklas nitong side fairings. So magandang tanghali sa inyo, Moto Art here, at kasama natin yung tropa natin ngayon. Magpapabaklas po sila ng kanilang side fairings dahil ipapakabit po nila itong Ayoto taillight natin na kagaya po ng nakalagay dito kay Scarlett po natin. So yan, binukod ko yung video natin kasi baka may maghanap ng tutorial sa pagbabaklas lang. So yung video natin is pagbabaklas lang muna nito, itong side fairings, kasi para malagay po yung Ayoto taillight natin na crystal, kailangan po natin baklasin itong buong assembly natin na to. So yan, kung gusto nyo rin matutunan yung pagdi-DIY, sundan nyo lang yung video natin. Kung gusto nyo mag-detail, maglinis ng loob, ng chassis, ng inyong mga motor, pwede nyo sundan yung video na ito. So sa front po natin, may bukod tayo na video dun sa version 3 ng kapatid ko. Pero dito sa side fairings, sa version 2 pala yung video natin. So this time version 3 po yung babaklasin natin. At halos same lang po siya sa version 2. So para mabaklas po ito, kailangan lang muna natin baklasin itong front top cover nitong gas tank, itong ating mga U-box kasama yung upuan, at itong part na to. Then pagkatapos nyan, proceed na po tayo dito sa gilid. So syempre kailangan din natin baklasin itong ating mga grab bar. So yung pinakaunahin po natin dyan guys is itong tornilyo na yan, 4, gamit lang tayo ng Phillips. Oo, ano, pampasok. Yan, kaya so yun, pag natanggal natin mga tornilyo, matatanggal na natin upuan, tsaka itong front fairings. So yan, may kailangan lang tayong i-unclip dito na wire, tsaka may kailangan tusukin para matanggal. So yan, baklasado na, proceed na tayo sa grab bar at side fairings. So yan, gamit tayo ng 12mm socket para dito sa grab bar. So tatlo yan. Yan, tapos mababaklasin natin itong grab bar. So yun, next natin babaklasin itong sa side fairings. So yung sa side fairings, di natin siya babaklasin ng todo. Tatanggalin lang natin to guys. Kasi may tornilyuhan sa loob nito para sa side fairing. So para magilap yon, kailangan natin tanggalin itong Phillips dito. Isa lang naman yan, kabilaan. Tapos open lang natin. So yun, baklasin lang natin to sa may side fairings. Tapos may clip dito sa ilalim, yung kulay asul. Pindutin nyo lang para lumuwag siya. Tapos ayan, mabababa nyo to. Mahagilap nyo yung isang tornilyuhan dyan. So gamit lang yung Phillips, luwagan yan para matanggal tong side fairings. So yun, bago natin tanggalin yung sa kabila, tanggalin na rin natin to. Meron dalawang Phillips dyan. Ayan, gamit lang tayo Phillips screw syempre. Magkano? So natanggal na yung tornilyo dito, proceed tayo sa kabila. Ayan, katulad lang sa kabila yung ginawa natin. Ayan, tanggal na. Tapos may clip dito guys, yung kulay blue yan. Clip nyo lang. Ito yung blue na clip guys na tinatanggal. Tapos yan, hugutin nyo lang paatras to para ma-unclip po yung mga clip dito. Ayan o, paatras guys kasi nakasoksok yan. Para hindi masira, baka pilitin nyo. At yun, nandito na yung isang tornilyo. Lens ko dito. Ako naman, Lens niya. hindi na original. So yun, natanggal na natin. Ayan guys, klasado na yung dito. Actually ito, maangat nyo na yan. Ayan, ma-unclip nyo na yung dito sa ilalim. Ayan, itanggalin nyo lang yung pagkapasok. Ayan, medyo loose na to, diba guys? Yung next yung tatanggalin, ayan, loose lang natin. Dahan-dahan lang kayo kasi baka masira. Next natin tatanggalin guys is itong ilalim dito. May dalawang Phillips dyan guys eh. Isa dito, nasa loob, isa dito. Pero sa tropa natin, nawawala yung tornilyo niya dyan. So wala na tayo tatanggalin dyan. Ayan, kung makikita nyo, wala. So proceed tayo guys dito.
And dito sa part na to, meron din dyang body clip. Ayan yung kiniklip lang nandito. Tapos yung isa sa kabila. So tanggalin lang natin yan. Dito yung pwesto nyo guys. Pinipindot lang siya. Tapos sisikwatin nyo ng maliit na flat screw. Ayun, natanggal na natin siya guys. Ito siya. So sinikwat ko mula sa likod. Mas magaan siyang tanggalin. Tapos to naman sa kabila ang tropa natin. CNC siya. And pipindutin nyo lang to. Or pwede nyo tusukin sa likod. Baklas na natin guys. Ayun, natanggal na natin sa ilalim guys. Ulitin ko lang, dalawa dito. Tapos tigisa dito kabilaan. Ayan yung dito clip. Tapos dito Phillips screw. Tapos next naman natin is yung sa part na to. Ayan, hagilapin natin siya sa loob. Yung sa tropa natin nakatanggal na. Pero nakasuksok yan dun guys. Yung ginagawa ko dyan, flat screw na mahaba. Tapos sisikwatin natin para lumabas siya. Tapos dun rin sa kabila. Pero ito sa tropa natin nakasikwat na siya. Oh. Pero kung sisikwatin nyo siya, sikwatin nyo lang dito. Tapos i-twist nyo para matanggal. Kasi ito bukod na fairings ito guys. Kaya kailangan natin siya tanggalin. Tapos proceed tayo dito sa likod guys. So dito sa likod may sisikwatin din tayo dito. Which is yung nandito guys. Kasi nakadugtong yan or nakapasok po yung ating mga tail light dyan. So yan, kung mahagilap nyo, kailangan lang natin sikwatin to. Lumabas siya doon, no? Ayan, yung dito lumabas na. Tapos doon naman sa kabila. So yan guys, may pang sikwat tayo. Ito nabibili din online. Lagay ko na lang yung link sa description. Okay to kaysa sa flat screw para hindi masugatan yung mga fairings nyo. So yan, ito yung minsan ginagamit ko. Pang sikwat kasi plastic din siya. So yan, kailangan lang natin actually baba. Tapos masisiklat na yan. Ayun na, bumaba na siya. Pag bumaba na siya, parehas. Okay na yan. So next step natin, huhugutin naman natin itong buong assembly na to. At bago natin mahugot yan, hindi natin tanggalin yung socket. Which is nandito. So pakita ko sa inyo paano pagtanggal. So yun, natanggal na natin guys. Tapos yung socket tanggalin din natin. So yun, yung sa tropa natin, hindi na nakapasok yung socket niya dito. Pero ito pinapasok talaga to doon para hindi siya nakalawlaw. Tapos medyo mahaba na yung wire niya. Ayan ko, titignan nyo. Mahaba siya guys, oh. Kasi nga yung tail light po niya is yung RGB tail light, yung unang version pa. So yan, para matanggal to, i-unpin lang natin. Pindutin nyo lang dito guys. Pero kung nasaksak pa sa fairings nyo yan, tanggalin nyo muna sa fairings. So may pipindutin lang kayo dito pagdating sa fairings. Fairings to socket. Pero ito, pag mahirap siya, ginagawa ko dito, flat screw. Angat ko to. Tapos pag-iwalayin ko or hugutin ko. Medyo mahirap lang siya. Ay, tanggal na. So yun, may nadugtong pa sa kanya guys, yung para sa signal light. Ayan, pero nabaklas na natin, no? Tapos yun, mababaklas na po natin yung buong side fairings niya. Unang gagawin po natin is tatanggalin nga itong RGB niya, or kung stock pa yan, same process lang din guys kasi para-pares lang yung tornilyo niyan. So meron tayong tornilyo dito, isa. Tapos meron tayo dito, dalawa. Tapos sa dito, tatlo. So dahil kabilaan yan, meron din tatlo dito guys. So bali 6 yung tatanggalin natin. Puro Phillips lang naman yan guys. Ayan, tanggalin nyo lang. Gamit lang kayo ng Phillips screw. Sa bagay. So pag natanggal na yung 6 na tornilyo guys, actually ito kung saan na siyang natanggal. Pero kung di man matanggal agad, i-unclip nyo lang to. Itong sa may part na to dito, nakasoksok kasi yan guys. At yun, matatanggal nyo na rin to. Kung di man agad natanggal to guys, may soksokan lang din siya dito. And swerte kayo kung bigla na lang siyang nagkalas-kalas, no? Pero yun sa tropa natin, nagkalas-kalas na siya, oh. Na ganun na siya nagsitanggalan. So yun, di na tayo mahirapan. And ito yung tinutukoy ko, ayan, dito sa kabila. Unclip nyo lang yan, soksokin nyo to para lumabas po siya dun sa kabila. Huwag nyo pilitin. Ayan, pag na-unclip nyo na yan, tuloy-tuloy na. Tatanggal nyo na. Pati yun dito guys, ayan. Baklasado na yan agad. Diba? So yun, baklasado na. Itong rear cover, tsaka yung mga side fairings natin, left and right. So yun, balik na natin tong ano guys, itong fairings natin. Assemble na natin yung rear fender tsaka yung side fairings bago natin ilagay yung IOTA tail light. So sa paglalagay guys, di naman nakakalito. Soksok nyo lang to, itong part na to, tsaka ito. Kailangan nyo lang may soksok yan kung saan siya nakalagay. Tapos, yun, may babalik nyo na ng ayos. Tapos itong part na to,
kailangan nakapatong siya sa ibabaw. Ayan. Tapos, adjust nyo lang. Tansya nyo lang. At ito yun, pasok na. Pasok na dito, pasok na dito. Pasok na rin to dito. So, kailangan na-shoot siya. So, ganoon din sa kabila. Pero, ayun, lagay muna natin yung tornilyo guys. Para hindi tayo mahirapan. Kasi, natatagtag siya. Dun. Oo. So, yun, lagay na natin tong Ayoto taillight natin guys. Sa paglalagay nito, kailangan nyo lang isok-sok to. So, yung nilagay ko pa lang na tornilyo dito is ito. Tsaka, itong sa kabila. So, yung tig-dalawang tornilyo, di ko pa nilagay kasi dito yan. Dito, tsaka dito. Ayan. So, pasok muna natin siya guys dito. Ayan, take note, shoot natin ito. Papunta dito. Shoot lang natin. Ayan, swak na siya. So, kung makikita yung magsaswak yan, kapag fit na siya dito. Ayan o, paikot. Fit na siya. Tapos may ilalagay na natin yung tig-dalawang tornilyo. So, isa dito. Tapos, isa dito. Ayan, tig-dalawa. Mga 11 something na kami. So yun, proceed na tayo sa paglalagay guys. Nalagay na natin tong Ayoto taillight. Kung gusto nyo mapanood yung paglalagay nito, lalagay ko yung link sa description. So yan, naabuo na po natin. Na-assemble na po natin, nalagay na natin yung tornilyo. So yan, proceed na po tayo sa pag-install sa kanya. Kung paano lang naman natin siya tinanggal, ganoon din natin siya ibabalik. Pero papakita ko pa rin sa inyo yung process ng paglalagay nito. So proceed na tayo sa paglalagay. Ito ang module natin. Tatago lang natin siya dito sa gilid. Tapos ito, susuksok natin papunta dito sa ilalim. So ipapasok lang natin dito guys kung gusto niyo siyang idugtong sa signal light niya. So pag naipasok niyo na, pwede niyo nang dugtong yung socket guys. So i-socket natin. Socket to socket connection lang yan. Ayan, kagandahan sa Ayoto. Tapos may clip to. Yung sa kanya guys, wala yung clip niya or yung goma niya. So hindi na natin may clip. Pero yun, itatago lang natin itong wire niya, tsaka ito module niya sa gilid. So yung sa akin, yung ginawa ko dito, tinape ko siya guys. Titape ko to ng buo para hindi siya makalat kasi sobrang haba ng wire. Ayan, para hindi rin masyadong makalawlaw. Iya. And tapos nasaksak na yung socket, di nga natin may lagay doon sa gilid. Pero yun, lalagay lang natin siya dito sa part na to guys. May open space dyan. Diyan lang natin ikakabit. So hindi naman siya sobrang sikip dyan. Tapos ayun, pwede na nating ilagay itong assembly natin dito. Pasok lang natin. So repeat lang natin siya dito sa ilalim. Yung mga clip niya dito, also dito sa gilid. So pag na-clip niyo na yan, ayun o, tutunog naman. Yun, tumunog na yung dalawa sa ilalim. So sunod natin yung dito. Ayan, shoot nyo lang yung sa part na to. Ayan, nag-shoot na. Ito dito sa harap. Yun, nag-fit na. So make sure nag-fit dito para lumusot siya, pati yung mga dito. Ayan, tapos sa kabila naman, yung dito fit na siya. Ayan, fit na siya dyan, fit na siya dyan. Tapos yung dito, hindi pa siya naka-fit. Pasok nyo lang. Yun, sok na. Ayan, sok na. Tapos, lagay na lang natin yung mga tornilyo po natin. So, pag all goods na tayo dito sa winglet natin, ay connect na yung signal light guys. Kung may inayos naman kayo dyan, lagay na natin dito. So kanina wala tayong tinanggal dyan kasi nawawala yung tropa natin. Pero yun, meron siya mga spare na, ayan, tornilyo, mga body bolts. So nabibili din yan online per set or per piece. So lagay natin to, tapos lagay din natin yung mga body clip dyan. So body clip lang naman yun dyan guys, kabilaan yan. Ayun, i-align nyo lang yung butas. So yan, okay na yun dyan. Next natin, yung mga bolts dito, yung mga clip dyan. So yan, ito yung stock pala ng B3, ganito yung tsura nya. So bago nyo siya ilagay, angat nyo tong ulo. Tapos shoot nyo siya dun sa butas. Bago nyo siya pindutin. Kasi pag pinindot nyo na siya, maglalak na siya. Ayun. Nailubog ko na siya, tapos pipindutin ko na lang yung ulo para mag-lock. Yun, lock na siya. Tapos yung sa kabila niya guys, CNC, kasi nawala yung isa niya. Ayun, sa CNC naman, kailangan nyo tanggalin yung ulo para mailubog nyo muna to.
align nyo lang, shoot nyo siya, tapos pindutin nyo yung ulo. Ayan, pag napindot nyo na, nag-lock na yung body clip. Tapos dito na tayo sa may side skirt. So nakabaklas yan guys, inano ko lang kanina, tinaas ko. Ayan, pero need muna natin ilagay yung tornilyuhan dito. Ayan, dito sa gitna, align lang natin siya. Ito yung stock na tornilyo nyan guys, Philip. Tapos yun, tsaka natin ilalagay side skirt. So sa side skirt naman, kung medyo nahugot yung banda doon, need lang natin align to. Yung mga clip na yan. Tapos tsaka natin pasok to. Tsaka natin ipapasok yung clip nya dito sa butas. Ayan, shoot nyo lang muna yung mga clip dyan. Tsaka nyo siya push, tulak, paharap. Mag-slide pa yan. Pag sumuwak na siya hanggang doon sa harap, clip nyo na yun dito. Ayan, tutulak nyo lang naman, ilulusot nyo. Tapos clip nyo na yun dito. Ayan, all goods na. Tapos last step, yung tornilyuhan dito sa may likod. Yun, tapos okay na tayo dito sa isang side natin. So yun, dito naman tayo sa kabila guys. So ilagay lang natin yung tornilyo dyan. Sa tropa natin, magkaiba na yung tornilyo niya, no? Sa kabila Phillips, dito, ano siya, socket bolts. Kaya naman gumamit tayo ng 10mm. Kitan lang natin. Tapos saksak lang ulit natin tong side skirt natin. So hindi na natin totally tinanggal yung side skirt, no. Ito lang sa likurang part yung tatanggalin nyo kung sakali. Ay. Yun, saksak lang natin yung mga clip niya diyan. Tapos push forward. Yun, para mag-lock. Tapos lock natin dito yung clip na blue, dito sa taas, tapos dito sa taas. Ayan, tapos ito yung tornilyo dun sa likod. So okay na tayo sa side part. Yung next ko dyan guys, yung ginagawa ko, kiniklip ko to. Kasi nung tinanggal natin sa tropa natin, nakatanggal na siya kaagad. So hindi siya nalalak. So yun, turo ko yung technique kung paano ilalak yung sa part na yan guys. Kasi minsan nakakalimutan yan at cause ng vibration. So yan, kung makikita nyo, hindi pa siya nakaklip. Kasi kailangan may nakapasok yung white part na yun, papunta dun sa butas sa loob. So yung ginagawa ko dyan, gamit ako ng flat screw na mahaba. Tapos pepersain ko siya para pumasok yung clip niya dun sa kabila. Yun, pumasok na siya, diba? So yung iba nakakalimutan yan, kaya maluwag. Tapos yan naman yung sa kabila guys. Ayan, hindi pa nakalagay yan. Pepersain lang natin para mag-lock. Yeah, yun. So yun, nalagay na natin guys. Kung makikita nyo, pumasok na siya. So yan, pag nagawa na natin lahat yun, madali na lang yung lahat guys. Kasi yung upuan na lang, yung harap, tsaka itong cover dito. Tsaka yung grab bar pala. So pwede natin unahin dito yung grab bar muna, no? Tapos, sunod natin yung upuan, tsaka yung cover dito sa harap. So sa grab bar natin, ayan, 3 tornilyo lang naman yan guys. Swak nyo lang dito, ayan sa mga butas. Tapos yung dalawang mahaba, dito yan syempre, magkabila. Ayan. Tapos itong isang maliit, dito yan, 12mm clockwise para umigpit. So ayan, nalagay na natin grab bar. Sumunod naman natin yung upuan natin sa compartment. So ayan, lagay na natin yung upuan guys. Irekta nyo lang siya sa mga tornilyuhan, yung 3 tornilyuhan. Ayan, sok nyo lang siya. Tapos clip nyo yung wire dito para hindi nagagalaw. Itong para sa gas sensor po natin. Tapos i-align nyo lang siya dun sa mga tornilyuhan. Makikita nyo naman dito. Ayun, kung makikita nyo, makikita nyo naman dyan yung mga tornilyuhan. Tsaka yun dun sa ilalim. So tornilyo lang natin sila. Gamit itong mga 10mm. Gamit tayong socket 10mm. Pag okay na yung upuan, huwag nyo palang kakalimutan yun dito. Ay, hindi ko pa pala nalalagay. Phillips lang yun dyan. Okay na yun daw. Next naman natin, ito ang cover sa ilalim ng upuan. So swak lang natin yung buntot niya dito. Sara muna natin. Tapos swak nyo lang yung ilalim, pati yung mga clip nyo dyan. Ayan.
So yung last natin, itong top cover natin guys. Ayan, sok lang natin. Tapos lagay na natin yung 4 na tornilyo. So last na yan guys. Tapos all goods na tayo dito sa side fairings natin. Yung motor, ina-upgrade talaga yan. Ano pa to? Drainage? Oh, drainage yung mga yun. So yun, all goods na tayo sa mga fairings natin, especially dito sa side fairings natin. Nailagay na po natin lahat at successful naman po yung ginawa nating paglalagay ng taillight natin ni Ayoto. So, meron tayong bukod na video dito guys ha. So, yun, all goods na tayo sa mga gusto mag-DIY. Hindi naman po siya masyadong mahirap. Basta sundan nyo lang po yung process natin. At kung ano yung mga tornilyo, mga tatanggalin, at yung pagkakasunod-sunod para maayos yung matanggal yung side skirt ng inyong mga Honda Click version 3. Tulad na lang nito sa tropa natin. Para kung sakali mga magme-maintenance, linis, or may need kayong baklasin, palit ng taillight, whatsoever, matanggal nyo na maayos yung inyong mga side fairings. So all goods na tayo dyan. At ilalagay ko po yung link ng lahat ng ginamit natin. Yung pang sikwat, yung mga tornilyo. Yung mga tools natin guys, may set tayo na bibili. Okay yan, pang DIY. Para hindi kayo mahirapan sa pagdi-DIY ng inyong mga motor. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know. Baklas, kabit ng side fairings nitong Honda Click version 3 ng tropa po natin. Bye bye.